na tunay nga na buhay ka at ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. Nawa sa pagkakataong ito, patuloy kang magpaalala, Panginoon, napakahalaga para sa amin ang buhay na pinagkaloob mo. At nais namin maingatan ito sa pamamagitan ng mga salita na inihanda mo para sa amin upang sa pamamagitan nito ay magabayan mo kami, Panginoon. Patnubayan mo po kami minsan pa sa pangalan ng aming dakilang manunubos na si Yahushua, ang Messiah, ang banal ni Israel. Hallelujah. Yahushua HaMashiach. Salamat po. Amen. And amen. Amen. Gusto kong dumiretso tayo sa Biblia, mga anak, sa chapter 2 ng Timothy, verse 3. Sabi po dito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Shall we say amen? Hindi lamang yung dahil may mga criminals, hindi lamang yung nangangamba tayo pag lumalakad tayo ng gabi, kundi ang higit na nakakatakot ay yung kamay ng Panginoon na kapag tayo'y hindi alerto sa buhay nito, pwede tayong makaranas na mga bagay na ayaw nating maranasan sa buhay. Kagaya ng mga paglindol. So, di ba, kapanganiban yan, di ba? Mapanganib yan na masasaksiyan natin sa buhay natin. Hindi natin alam na bigla tayo isasalang sa isang mabigat na pagsubok. So, yun po, nakakatakot ang mahulog sa kamay daw ng ating Panginoon. So, dapat alamin mo ito. So, ito yung payo, no? Nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, ito pong kinabubuhayan natin ay panahong mapanganib po ito. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. So, yun ang nakakalungkot, ano? Sabi sa amen? Walang kabanalan. Sabi nga ng Biblia, kung ang matuwid ay bahagya lang na iligtas, gaano pa kaya ang sasapitin ng mga taong masasama? Sabi sa amen? Kung ang matuwid, so pwede pala maligtas ka ng bahagya. Tama? Sabi sa amen? Ibig sabihin, bahagya ka nakakilala, bahagya ka rin nailigtas. Tama? Dahil yung kaduktong ng bahagya na yun ay talagang mabigat para maranasan ng isang tao na nagkukulang sa paglilingkod sa Panginoon. Isa na po doon yung dakilang kapighatian na iintay sa harapan. So, say amen? Paranasin ka talaga. Sakit, karamdaman, kabigatan, mga problema, kakapusan sa buhay, kasama yan sa ipaparanas ng Panginoon sa'yo dahil hindi ka sumasampalataya. Pero yung mga may pag-ibig sa katotohanan, sabi nga ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na pinabayaan. Wala pa akong nakitang anak ng Diyos na namamalimos. Sabi sa amen? Sangayon ba kayo doon? So, ibig sabihin pala kapag ka ikaw ay isang anak ng Diyos at nagpapasakop ka sa Kanya at iniuna ang Kanyang kaharian, napaka-maaluwan po, napakagaang ng buhay. Sabi sa amen? Sangayon ba kayo doon? Sabi nga, He will provide all things na lahat ng ating pangangailangan sa buhay nito. Lahat ng pangangailangan. Hindi naman sinabing lahat ng luho, Tama? Kundi lahat ng pangangailangan mo. At hindi ka magsasabit-sabit sa mga kontrata mo, sa mga trabaho mo. Kung meron mong mga back job, malilimitahan yun, di ba? Sabi sa amen? Dahil ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka dahil sa ginagawa mo
sa paglilingkod sa Kanya at pangangalaga. Unang-una sa mga pamilya. Kasi doon magsisimula eh. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon na pinabayaan mo ang sarili mong pamilya. Tama? Sabi sa amen? Sa pamilya muna bago ka lumapit sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Ayusin mo muna yung pamilya mo. Iwan mo yung mga kabigatan mo doon. Then saka ka maghandog sa akin para maging katanggap-tanggap ka. Sabi sa amen? Kaintindihan po natin. So yun ang nais ng Panginoon na isentro muna natin yung mga sarili natin sa paggawa ng mabuti. At pagkatapos, pag naramdaman na natin na tayo'y mayroon ng process para lumapit sa Kanya, mararamdaman natin yon. Dahil talaga nakakayang humarap sa banal. Tama? Sabi nga ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako'y isang banal. Naintindihan po natin? Ibig sabihin, matuwid ang buhay mo, may takot ka sa mga salita ng Panginoon at sinisikap mong ito'y ipamuhay. Bagamat ang tao, may kalikasan talaga ng kahinaan yan eh. Pero mananatiling kahinaan yon kapag wala ang Panginoon sa'yo. Sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako sa buhay nyo. Diba? Mahina ka lang wala ka pang Panginoon, hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakakapagdasal, hindi ka nakakapagbasa ng Bible, wala kang fellowship. Ano nga kaya aasahan mo sa isang tao na dumadanas ng ganung bagay? Alam nyo, kapag harian yan eh. Alam nyo ba yon? Kasi nakakapagod ang mamuhay sa kasalanan. Nakakapagod yan. Hindi yan masaya. Kasi karanasan ko yan, mga kapatid. Tumanda na kasi ako eh. Kaya alam ko, hindi mo matatagpuan ng tunay na kasiyahan sa sanlibutan ito. Dahil pag sinabi mong sanlibutan, yan ay yung gawa ng mundo eh. At alam natin, ang sanlibutan ay naisumpa na. Tama? Ang sanlibutan ay papatungo na sa pagkawasak. Tama? Sabi si amen? Dahil nahiwalay ang sanlibutan dahil sa kasalanan ng ating mga magulang. At minana natin yan. Yung nature of sin, nandun, naka-embed sa atin yon. At kung hindi tayo lalapit sa ating tagapagligtas, sabi nga niya, wala kayong magagawa kung wala ako sa buhay ninyo. Kailangan natin makapakinig. Kailangan nating buksan yung puso natin, yung kaisipan po natin sa mga salita ng Diyos. Sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Patuloy po yan na pakikinig ng mga salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi gabay yan eh. Ano nyo yan? Gabay? At kapag nawala yung gabay na yon, maliligaw ka. Naintindihan po natin? So ito po ang nangyayari sa huling mga araw. Sabi nga na ni Pablo kay Timothy, ang huling araw na yan ay mapanganib. Ito yung panahon na kinabubuhayan natin ngayon. Kaya yung mga tao na yan, walang kamalay-malay, biglang may pagkalakas-lakas na lindol na mangyayari. At masusumpungan na lang na sila'y sumasalang sa isang mabigat na kalagayan sa buhay. So, kapag ka nasa atin ang patnubay ng Panginoon, mga anak, ay ilalayo tayo ng Panginoon sa mga ganong mga pangyayari. Sangayon ba tayo? Ilalayo po tayo. Antimano, yung mga tanda at mga panaginip, para sa pamamagitan na yan ay warningan po tayo. Bibigyan tayo ng babala. Hindi ba? Sino ba mahilig managinip dito? Minsan nagkakasunod, tatlo eh, di ba?
na nag-iinip eh. Pero yung panaginip na yun eh, may meaning, may ibig sabihin sa buhay ng isang tao. At yun ay ang layunin nun para maiiwas ang isang tao sa tiyak na kapahamakan. Bakit? Bakit pinaiiwas ka pa ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan? Dahil mahal ka ng Panginoon Diyos. Shall we say amen? Mahal ba tayo ng Panginoon? Amen, mahal tayo. Kasi kung hindi tayo mahal ng Panginoon, matagal na tayong wala dito. At hindi na siya magbibigay ng mga babala sa buhay natin para makaiwas tayo sa kapahamakan. Isipin po na yung instantly. May mga gumuguhong building, walang kamalay-malay yung tao sa kanilang mga buhay. Bakit hindi ba sila napagsabihan ng Panginoon na umiwas muna kayo dyan, lumayo muna kayo dyan? Di ba? Shall we say amen? Pero kapag ka ikaw ay elected ng Panginoon, hindi mo alam yan. Siya lang nakakaalam na elected ka. Magpapakita lang ang Panginoon ng tanda. Na hindi mo matatanggihan. Nasasabihin mo, ito ang mangyayari. Tama? May katiyakan ka. So, doon nagsisimula ang prophecy. Doon nagsisimula ang hula. Na may katiyakan. Dahil pinaramdam sa iyo ng Panginoon through visions and dreams. Alam ba natin yon? May visions and dreams na pinapakita ang Panginoon. Nasasabi mo, ito ang mangyayari, ito ang totoo. At kailangan kong lumapit sa Panginoon para ako'y mapatawad dahil nagkasala ako, para lumagpas sa akin kung ano man tabak ang nakahanda para ipahamak ako. Totoo yan mga anak, dahil karanasan ko yan. May mga warning ang Panginoon sa buhay ko at nailalayo ako sa tiyak na kapahamakan. So itong mga nangyayaring ito, inilalayo tayo ng Panginoon eh. Panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Sa iba pa ito, yung mga sabihin natin hindi ito yung natural na calamities, na mapanganib din sa buhay ng tao, di ba? Kundi ito lalang ito ng mga masasama. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. So yan, nagkukos ng ng problema sa mundo eh. Kapag ang isang tao ay nagiging makasarili sa kanyang buhay, Kaya karamihan sa mga mayayaman ay gusto sila lang yung mabuhay ng marangya. Tama? Amen? Kaya nga, kung sila may mga businesses, bibigyan ka lang niya ng konti. Kasi kung bigyan ka ng marami, baka maging kakompetensya ka pa niya pagdating ng araw. Di ba? Ang gusto niya, diyan ka lang, huwag kang aalis, patuloy kang magiging alila ko. Di ba? Huwag na naman increase muna. Tama na yung wisik-wisik na lang. Tama? Wala lang increase. Dahil pagdating ng ilang araw na lang, alisin na kita eh. Alam mo ba yun? Di mo alam yun. Sila lang nakakaalam nun. Tama? So, sino ang pag-asa natin? Sino ang living hope? Ito yung living hope natin. Wala tayong kamalayan, lalo sa ating mga nag-uopisina, nagtatrabaho. Wala tayong kamalayan. Dahil yan ang kapanganiban binabanggit dito eh. Ang tao, mayayaman na, nagpapayaman pa. So, nagbibigay ng panganib yan sa mga pangangailangan mo. Tama po ba? Shall we say amen? May ibigay sa salapi, mayayabang, yung pride, yung booster sa English, mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Mapagtungayaw ay proud, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. So, wala talaga. As in, wala, So, say amen? So, maigi na yung may bahagya ka. Tama?
may bahagya kang kaligtasan. Dahil yung bahagya na yun, pwede kang lumago sa pananampalataya eh. Pwede kang lumaki kapag ka naging seryoso ka. Pwede kang bigyan ng reward ng Panginoon. Ang halimbawa na dito yung isang prodigal son, di ba? Kinuha na yung kanyang kayamanan sa kanyang tatay at lumarga na kung saan niya gusto, kung saan niya pumunta. Nakakalimutan na magpag-fellowship sa Ama para siya ay muling makarinig ng salita ng Diyos. Nakalimutan na. Kundi nagliwaliw siya hanggang sa maubos yung kanyang kayamanan. At nung naubos na, yun ang kanyang problema ngayon. Isipin mo, dahil sa hirap na pinananas sa kanya, pati yung pagkain ng baboy nababahagi niya no? Dahil hirap na gutom na So, ganon. Kaya, ang pagpapala ay lumayo sa kanya dahil sa humiwalay siya sa source ng kanyang mga pangangailangan sa buhay. Yung makakapag-lead sa kanya, yung makakapag-ingat sa kanyang buhay, makakapag-guide sa kanya, makakapagturo sa kanya, parang binaliwala niya, no? Maliban na siya nakaranas na, ay eto, pinasya niya na manumbalik sa kanyang ama. Pero hindi naman siya tinanggihan, tama? Hindi naman sinabi ng ama, ay, lumayas ka nga dito dahil hindi ko kurso natin yung nakaraang mong buhay Hindi ganon. Kundi pinagdiwang pa nga di ba? Shall we say amen? Nagsaya ang pamilya dahil sa anak na yun na naligaw pero nanumbalik, na-realize niya na siya ay nagkasala at nagkamali at patuloy siya doon sa kanyang ama at patuloy na makipagsanggunian sa kanilang tagapag-alaga. Walang ibang ating Panginoon. Shall we say amen? Siya lang kasi yung makakapagbigay ng lahat. Hindi pa pwedeng mamuhay tayo ng makasarili. Kagaya ng binabasa natin ngayon, di ba? Ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, sabi dito. Pag sinabi maibigin sa sarili, wala nang batas yan, tama? Tama? Wala na yung thou shall not, thou shall not, thou shall not. Wala na yon dahil kinalimutan na yun Kasi ang sinusunod niya, yung sarili niya. Tama? So, say amen? Wala nang batas. So, yun, eto, yung maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masubayin sa mga magulang. Wala na. Lawit na yung dila. Lawit na yung dila ng magulang di ba? Pero, nandun pa rin yung katigasan. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglubag, mga palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis. Alam niyo, mga pag sinabi mababangis, talagang, waray-waray yan. Kumbaga sa salitang Bisaya, di ba? Bahala na. Patay kung patay. Hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, sabihin, traitor. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dadapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ang sabi, lumayo ka rin naman sa mga ito. So, yung mga ganong gawa, layuan natin yon, mga anak. Para maging karapat dapat tayo sa ating Panginoon. Shall we say amen? Napakabuti ng Diyos Mapagpatawad po siya. Kung inyong titignan yung mga tinawag na heroes of faith, marami silang kasalanan na gawa sa Panginoon. Pero through faith, by faith,
binigyan sila ng kapatawaran. Binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. Tama po? Kaya kailangan usisain natin. Pag-aralan natin yung buhay natin. Kailangan natin matuto kasi. Tama na ba? Sapat na ba ako? Natutuwa na ba ang Panginoon sa akin? O galit pa rin ang Panginoon sa akin? Kailangan binubulay-bulay natin yan eh. Kasi tayo mga mananampalataya, tama? At ang mata ng Panginoon nakatutok sa atin eh. Nakatutok sa buhay natin. Dahil elected ka eh. From the foundation of the world. Nababasa niya na may something doon, may gabutil ng pananampalataya nandoon sa puso mo. Hindi lang nadidiligan. So, say amen? So, kailangan madiligan. Anong pandilig? Walang iba ang salita ng Panginoon. Kapag yung binhi na yan, nandoon na natiling binhi pa rin yan, at hindi nadidiligan yan, eh, bansot eh, magiging bansot yung binhi na yan eh, di ba? Hindi siya uusbong, hindi siya lalago, hindi siya lalaki, at hindi rin siya mamumunga. Bakit? Kasi hindi nadiligan, di ba? Ano ngayon ang pandilig? Yung water by the word of God. Shall we say amen? Ha? Kung meron kang gabutil doon, may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, na kapag ito'y naaanggihan o nawiwisi ka ng tubig na may salita, sisimula yan umusbong. Ha? At nagsisimula yan, mga anak, na lalago, lalaki, at hanggang sa mamunga. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, hindi naman yung paglago eh. Ang hinahanap ng Panginoon, yung bunga eh. Diba? Miski sabihin mong lumago ka, lumaki ka. Ang problema, wala ka namang bunga. Bunga ng banal na Espiritu. Yan ang magpapatuloy sa tao. Yung action, yung gawa niya, magmamanifestar yun, di ba? Shall we say amen? Ha? Marirealize mo sa buhay mo yun at lalakad ka ng tuwid. Wag mo lang hintayin may panghampas na dumampi sa'yo. Ako nasasabi ito mga anak kasi puro, nung araw na nung nabubuhay pa ako sa libutan, puro hampas ang inaabot ko eh. Hindi ko matanggap eh. Kulang na lang, magpatiwakal na lang ako eh. Ganun na naisip ko, magpatiwakal na lang. Wala naman say-say yung buhay ko eh. Pero kaya pala nangyayari yan eh. Dahil nakalimot ako eh. Marami nagsasabi sa akin, magbasa ka ng Biblia, itong katotohanan, manumbalik ka sa Diyos. Pero pag naririnig ko yun, ang iniisip ko, mga ganun yan eh. Ba't ang maniniwala sa inyo, mga ganun kayo. Ayan. Ang iniisip ko, lahat yan, patungo sa langit yan. Pero mali pala, no? Isa lang ang patungo sa langit, si Kristo. Tama? Sabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, and I am the life. Sabi say amen? Pag nakilala natin yung I am na yan, bubuti na ang buhay natin dahil maglilin tayo sa Kanya eh. Sa Kanya lang tayo aasa eh. Matututo tayong magbasa ng Biblia. Matututo tayong makinig ng Biblia. At matututo tayo umasa sa pangako ng Biblia. At sabi dito, yan nga, no? Ito yung nakakaawa eh. Sabi, na may anyo ng kabanalan, dadapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So may separation, tama? Shall we say amen? Kasi, sabi nga, evil communication, corrupt good manners. Kapag napasama ka sa mga manginginom, napasama ka sa babaero, lasinggero, sigurado, hilain ka niyan. Tama? Magkalagaro ng birthday, halika dito, birthday ko, makisama ka naman, inuman tayo. Nako, disgrasya ka na. Pag umihit na yung tenga mo, eto pa. So yun, tuloy-tuloy na yun, mga anak. Kailangan maging wise tayo at alamin natin kung ano yung mga pakana ng kaaway, ano? Dahil kapag hindi natin nakikita yung mga bagay na yan, bagamat anak tayo ng Panginoon, hintayin mo yung panghampas. Diba? Kaya nga ako nagsasalita sa harapan ninyo, mga anak, huwag nyo nang hintayin yung panghampas. Mahal kayo ng Panginoon. Kasi kung hindi kayo mahal, matagal na kayong pinilayan eh.
Naintindihan niyo yun? Kasi dito, sa ating pananampalataya, marami mga naging suwail na mananampalataya na. Kaya ngayon, nakikita mo sila, pipilay-pilay na ganon. Bakit? Pinalo ako ng Panginoon. Yun ang pangapatotoo. Ibig sabihin ng Panginoon na nangahampas talaga eh. Tama? Kaya ako, ilang beses na ako hinampas, pero sabi ko, Lord, ibalik mo yung paa ko, ibalik mo yung lakas ko. So, ganun lang naman, madali naman siya kausap. Hindi siya mahirap kausapin, mga anak. Pagpapakumbaba lang yung iniintay niya sa atin. Shall we say amen? Ang hirap magpakumbaba. Di ba? Kasi pride of life yon na naitanim ng dyablo sa puso ng isang tao. Yung pagiging maangas, yung pagiging ako, kaya ko yan. So, yung mga ganong bagay, hasik yan ng dyablo sa kaisipan ng tao. Knowledge of good and evil. Alam po yung knowledge of good and evil? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yan ang silo ng dyablo. Ulitin ko, lust of the eye. Yun lang mga nakikita natin. Lust of the flesh, ito. Yung hinahanap ng katawan. Kung di ka makapagpigil, nasilo ka na. And the pride of life. Yung pagmamatigas, pride of life yun. Hindi, ako pa rin. Yung laging ikaw ba na susunod yung gusto mo. Pride of life yun eh. Diba? Yung hindi pagpapasakop sa mga manggagawa ng Diyos. Yung hindi pagpapasakop sa kanilang mga ulo. Pride of life yun, mga anak. Bagaman alam nila, araw ng pagsamba, darating dito, uuwian na. Bakit sino ka ba para pagsabihan ako? May buwang ka ba sa buhay namin? Sino ka para pakinggan namin? Minsan, ganyan ng tao, di ba? Shall we say amen? Parang walang narinig na salita, di ba? Darating, uwian na. Minsan, yung isang araw na hinihingi ng Panginoon, wala. Hindi nasusunod. Isang araw lang ang hinihingi niya, di ba? Shall we say amen? Isang araw lang. Tayo nga half day lang dito eh. Hindi pa maibigay ng tao eh. Tama? Half day na nga lang. Pagkatapos ng half day na magre-relax ka na, uupo ka sa mesa, kakain ka, pahinga ka na, di ba? Uwi ka na mapayapa. Magpapasalamat ka dahil yung kaluluwa mo na-revive eh, di ba? So, say amen? Man shall not live by bread alone. Yung kinakain araw-araw. Hindi ka mabubuhay diyan. Kahit yumaman ka ng yumaman, tatapusin na ng mundo ang buhay na ito. Pati mga investment mo, sisirain na ng Panginoon yan. Ngayon, anong halaga ng paghihirap mo sa buhay na ito? Anong halaga ng pagsasakripisyo mo? Kung sa isang kisap mata, guguho ang mundo mo. At malalagay ka sa kapighatian. Mapipighati ka eh. At parang nararamdaman mo, napakalayo ko sa Panginoon. Parang pag nanalangin ako, parang hindi ako pakikinggan eh. Gano'n ang damdamin ng isang taong masuwayin eh. Parang pag nagsalita siya, parang pag nanalangin siya, parang wala nakikinig sa kanya. Pero yung mga taong matalimahin at may totoong pagsisisi sa kanilang mga puso, mga kapatid, may makikitang pagbabago dyan eh. Diba? Kasi kung wala naman, ibig sabihin lang, hindi tumatalab ang salita ng Diyos. Kapag ka ganon, anong expect mo sa taong ganon? Hindi ka pahamakan. Pero, kapag umiral yung kapakumbabaan ng isang tao, mga anak, yan ay pananampalataya. Bunga yan ng pananampalataya. Ibig sabihin, may gabutil doon. Gabutil nga ang hinahanap eh. Pero wag mo siyang panatilihin gabutil doon. Palaguin mo yan.
Then may pangako ang Panginoon na mabubuting bagay para sa bawat isa sa atin, mga anak. Ayaw niya mapahamak tayo, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, di ka mapapahamak, but have an everlasting life. Shall we say amen? Nakasabi pa, naparito ang anak ng tao, hindi para humatol, kundi naparito siya para magbigay ng buhay. So habang may inaalok pang buhay, pahalagahan natin yung mga anak, mga kapatid. Huwag nating baliwalain, huwag nating sarhan yung mga tenga natin. Sabi sa verse 7, na laging nagsisipag-aral, papasok sa simbahan niya, lalabas. Lagi nagsisipag-aral naman eh. Kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Tanungin mo, walang alam yan. Kasi labas-pasok lang eh. Tanungin mo, walang alam yan. Bakit? Hindi kasi mineditate ang salita ng Diyos. Hindi pinapasok sa puso at kaisipan. Yung salita ng Diyos, dumadampi lang ng gano'n, no? Dumadampi-dampi lang. Oh. Hindi pinapasok. Alam niyo yung salita ng Diyos, pagkain niya ng kaluluwa ng tao. Pag kumakain ka ba, yung pagkain, hinihipo-hipo mo lang ng ganyan, sarap nito, inaamoy-amoy mo, hindi. Kapag alam mong makakabuti sa'yo, todo kain ka dyan. Tama? So, gano'n ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Malinaw yun, every. Karamihan sa mga tao ngayon, nangangaral na eh. Pinipili lang yung gustong paniwalaan eh. Di ba? Sabi, bawat salita ng Diyos, pagkain ng isang tao yan. Kaya nga sabi dito, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi nagbabago ang buhay eh. Tama. Walang pagbabago. 15 taon na ako dito. Mga kapatid, ewan ko lang, mahirap lang magsalita. Ang hinahanap ng Panginoon yung, sabi nga, I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His court. Ano yung court? Court of the Gentiles. Yung court, nandoon yung mga hintil, nagpupuri. Nandoon yung mga Hudyo, nagpupuri. I will say that this is the day that the Lord has made. Ginawa ng Panginoon yung araw eh. Yung bawat araw, di ba? Tama. And I will rejoice, for He has made me glad. Magsasaya ka. Tama. Hindi yung pupunta ka sa layo eh. Sakay, mamamasahe, mag-agasolina. Layo. Pupunta ka sa gawain ng Diyos, parusa sa'yo eh. So, say amen? Parang napakabigat, parang paparusahan ka kapag pumunta ka sa simbahan eh. Sayang ang pera eh. Kakapusin ng budget ko, kinukompute na. Ito, for the month of ganito, for the month of ganon, pambayad sa ganon, pambayad sa ganyan, pambayad. Yung pangangailangan namin, ganyan-ganyan na, computation na. Bakit pa ako mamamasahe? Di masya-short ako. Bakit pa ako magbibigay sa gawain ng Diyos? Di lalong masya-short pa ulit. Mga kapatid, pag wala tayong pag-asa na sinasabi, God will provide. Halinaw yun, di ba? Tama. God will provide all your needs. Hindi ka nga magkukulang eh, di ba? Kaso nakakompute na lahat eh. Tapos amen. Sakali ang gawain, gastos lang. Mga kapatid, huwag natin ugaliin yan. Dahil isasalang tayo ng Panginoon sa isang bagay na
hindi mo gugustuhin sa buong buhay mo. Because judgment begins at the house of God. Pag hindi ka tumino, babantayan ka ng Panginoon at dadampi sa iyo yung pinakamasaklap na hatol na ibibigay niya sa iyo na huwag sanang dumating. Hindi ako nagsasalita dito na hindi ko naranasan niya, mga kapatid, kasi isa ako sa pinakamatigas na ulo nung araw pa. Pero dahil naranasan ko yon, ayaw kong maranasan ng iba. Ayaw kong maranasan ng iba yon. Hanggang maaari, tama na yung nakaranas ako. At bilang ama, bilang tagapangalaga sa inyo, mga anak, sa inyong kaluluwa, ay gusto ko maingatan kayo ng Panginoon sa kanyang kamay. Dahil ang Diyos po ay humahatol. Ang Diyos ay nagbabantay sa atin. Tama. Bakit ano ba tayo? Para bantayan niya. Mahalaga tayo sa Kanya. Tama? Kasi kung hindi ka mahalaga sa Kanya, ay nandun ka, nagtatrabaho ka sa isang building, di ba? Wala ka kamalay-malay, lumindol, gumuhot. Todas ka na. So, say amen. Ha? Okay, nagmumotor-motor ka dyan. Wala kang kamalay-malay. Biglang hindi man ikaw ang makabangga, ikaw ang babanggain. Di ba? Ganun Wala kang malay. Mas maigi na bago ka aalis, magtatrabaho ka, maghahanap buhay ka, expected mo na uuwi ka na nasa mabuting din kalagayan, magdasal ka muna. Humingi ka ng awa sa Panginoon at pakikinggan ka niya. May mga bata nga dito muntik-muntikan na Pero salamat, sabi ng Panginoon kasi, anak, lahat ng sabihin mo, pinakikinggan ko. Maski sa iyong bulong, pakikinggan kita. So, salamat sa Panginoon kasi naingatan nga tayo At ang buhay ko hindi naman talagang nagsimula rin ako sa zero. Zero, na para bagang gusto ko nga lang tapusin na lahat pero dahil sa kahilingan ko sa Panginoon, pinakinggan niya Eksakto. Sabi ko, Lord, wala akong pinag-aralan. Hindi ako makakapagtrabaho. Kasi nag-apply ako ng janitor. Hindi nga ako tinanggap Wala lang akong saysay. Pero sila lang yung sinabi ko sa Panginoon. Bigyan mo ako ng trabaho, Panginoon. Gumamit ka ng kapatiran para makatulong naman sa akin. Kahit yung may makakayanan. Kahit anong trabaho, papusokin ko. Binigyan nga ako ng trabaho ng Panginoon. Pinag-aralan ko yung trabaho dahil pinahalagahan ko Importante yan. Pahalagahan natin yung mga trabaho natin dahil yan na yung magiging tulay ng pagpapala ng Panginoon yan. So yan, mga anak. At salamat dahil nakarating ako sa sa retirement. Kapag trabaho ka, nakapag-retire ka, ibig sabihin yung pagpapala ng Panginoon, napakahaba, di ba? Kung ilang taon yun. Kasi marami naghahanap buhay, natapos na rin. Hanggang doon na lang yung buhay mo, kukunin na kita. Di ba? Isipin mo, nagtrabaho ka, nakapagpahinga ka pa. Ngayon, nag-i-enjoy ka na. Tama? Sabi si Amen? Ayan. So, enjoy natin. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para sumaya sa Kanya, mag-enjoy na tayo. Dahil ang kagalakan na totoo sa Panginoon yan. Kapag lumalakad ka sa harapan niya. Kasi kapag walang Panginoon sa'yo, lagi kang nababagabag Hindi niya ba napapansin yun? Parang, lalo na kapag nakagawa ka ng hindi ka gusto ng Panginoon, parang binabagabag ka lagi. Parang laging may nakasunod sa'yo. Parang laging kinukonsensya ka. Di ba? Naramdaman niyo ba yun? Amen. Kasi hinahatulon ka ng Panginoon. Nagsasalita siya sa'yo. At nais niyang maiwas tayo sa isang bagay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan No choice ka doon. Kahit ang Diyos ay God of love. Maraming nagsasabi, God of love, God of love. Pero kapag nagkasala ka sa Kanya, God is wrath.
aabutan ka talaga. So, say amen? Kasi God is a judge, is a righteous judge. Dapat alam din natin yun. Hindi lang God is love ng God is love. God is a righteous judge na kapag ka may mali ka nagawa, mararamdaman mo yung bigat na ginawa mo sa buhay. Pero hindi ko sinasabing hindi ka bibigyan ng kapatawaran. So, say amen? Kaya nga, kung babasahin niyo yung Hebrews chapter 13 ba yun? O 12? Yung buong chapter na yun, makita niyo yung mga heroes of faith doon. Mga nagkasala rin naman yung mga tao na yan. Minsan sa buhay nila, na lumakad din sila ng labag sa kalooban ng Diyos. Pero, yung dahil sa pananampalataya, nakatanim sa kanilang puso, pinanindigan nila yan, ipinaglaban nila yan. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Pinaglalaban. Yung pananampalataya na minsan ibinigay sa atin. Whether yung pananampalataya na katiting hanggang sa lumago ito, pinaglalaban yan, pinaninindigan yan, ipinamumuhay yan hanggang sa marating mo yung kasakdalan. Gradually yun. Maring kapag ka ikaw ay bata, minsan yung mga bata malalakas ang katawan di ba? Yung laman nila masyadong yung hindi mo masupil, ang hirap supilin. Ganun ang kabataan Pero kapag alam mo na yung katawan mo na yan ay nagdadala sa hukay, dapat ma-realize natin na maging seryoso. Manong balik, maging masaya tayo unang-una sa bawat pamilya na ibigay na sa atin. Diyan mo i-focus ang kasayahan mo sa buhay, ang kaligayahan mo sa buhay, diyan mo na i-focus dahil yun lang binigay na sa iyo ng Panginoon Pagpasalamat mo na yan at bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Bubuhos ang pagpapala sa iyo. Gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya lang, may mga hindi nakaka-realize ng pagpapala. Pinagpala na, bumuhos ng pagpapala, nakatingala pa rin sa langit. Lord, kulang. Huwag natin ugaliin yan. Shall we say amen? Kailangan may makain tayo, may mainom. May kapayapaan tayo sa buhay, maging masaya na tayo. Shall we say amen? Ang kasayahan kasi natin sa Panginoon Hindi yung lahat binigay na sa atin, nakatingala pa tayo sa langit. Lord, may kulang, Lord. Huwag ganun. Tama. Meron lang tayong malusog na pangangatawan Ang hirap ng may sakit. Parang ano ka na parang hindi ka na tao nun pag may sakit ka. Kasi wala nang saysay ang buhay mo Di ba? So, say amen? Pasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat ako sa Panginoon kasi kahit walang gamot, mabubuhay ako. Tama? Dahil inalis na ng Panginoon kung ano man yung mabibigat na karamdaman na nasa akin. So, say amen? So, maraming tao kinuha na. Maraming kasabayan ko sa pananampalatayang ito kinuha na. Mga anak, mga kapatid. Pero habang nagkakaedad ako, pakiramdam ko, matutupad yung They that wait upon the Lord shall renew their strength. Di ba? Magpapanibago sila ng lakas. Di ba? They shall run. Tatakbo. But not weary. Hindi sila magsasawa. Hindi sila mapapagod. They shall walk and not faint. Maglilingkod sila sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi nila pagsasawaan. Hindi sila manghihina. Hindi sila manlulupaypay sa paglilingkod sa akin. Kasi sila ay may mata ng agila. Ang salita ng Panginoon ay nakapokus sa kanilang mga mata. Shall we say amen? Kaya wag nating isasantabi ang salita ng Diyos. Sabi nga, itali sa liig ikwintas yung mga salita ng Panginoon. Hindi naman literal yon. Baka mamaya lalakad yung tao, Yung Bible nakakwintas na ganon. Kasi sabi ng Biblia, ikwintas daw yung salita niya. Hindi ganon.
Ang ibig sabihin na i-meditate mo. Tama? Gagawin mong pananggalang para maiwas ka sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Lalo na ngayon. Sabi ng Bible, yung binasa natin sa verse 1, di ba? Ito yung panahong mapanganib na dumating na sa buhay natin. Mapanganib ngayon. Mga anak. Ha? Amen. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, ganyan ang karamihan ngayon. Punta ng simbahan, uwi, punta ng simbahan, pero hindi na natututo eh. Ito. Isaiah chapter 24. Sabi dito, behold, the Lord make the earth empty. Wala silang mapaglagyan eh. Inaalok na nga ni Trump ng pera yung mga bansa para ampunin na lang yung mga tao sa Gaza. Anak na ginamit ng mga terorista. Wala mapaglagyan sa kanila. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa mga saserdote. Yung mga pare. Walang pinipili ito. Kung paano sa alipin, gayon sa kanilang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kaniyang Panginoong babae. Yung mataas. Yung mataas hanggang sa mababang uri. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Kung paano sa mapaghiram, gayon sa manghihiram. Kung paano sa kung paano sa mapagpatubo, gayon sa ganon sa pinatutubuan. So walang pili ang ibig sabihin. Basta pag sinabi ng Panginoon, kakalusin ko ang lupa. Kakalusin ko. Wala akong pipiliin yan. Basta masama, kakalusin ko sila. Yun ang ibig sabihin nun. Ang lupa ay lubos na nawalan ng laman. Imagine natin. Ang lupa ay lubos na nawalan ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinilita ng Panginoon ang salitang ito. Ibig sabihin, nagalit ang Panginoon, hinatulan ang lupa, mga anak. Huwag kayong mag-alala, hindi ito sa panahon pa natin. Unti-unti yun. Dito yun. Dito mangyayari yung pagkalos dito. Pagbaba niya. Diyon mangyayari yan. Pero sa panahon ito, nagbababala ang Panginoon. Tama? So, say amen. Mabuti ba na pag mabigyan tayo ng babala? Mabuti yun para sa atin. Tama? Isipin mo, itong binasa ko na ito, pawawalan. Kakalusin ang tao sa ibabaw ng lupa. Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinilita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanlibutan ay nanghihina at
ng lalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumihan sa ilalim ng mga nananahanan doon. So, tao pa rin ang sumira ng lupa. Tama? Shall we say amen? Tao na na binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na manahanan na mapayapa sa lupa, sila pa yung nagiging cause, mga kapatid, para magkaroon ng hindi mabuti sa ibabaw ng lupa. Ang lupa ay tumataris at nasisira, ang sanlibutan ay nanghihina at nangalalata. Ang mapagpataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Sapagkat sa verse 5, ang lupa naman ay nadumihan sa ilalim ng mga nananahan doon. Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Yun. Shall we say amen? Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangailan ang tao. Sa pagkakata-English ganito, therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are barren, and few men left. Billion ang tao ngayon, mga anak. Pero sa dinami-dami na yan, sabi dito, few men left dahil sa ginawa ng kamay ng Panginoon. Naintindihan natin? Ibig sabihin, humatol siya. Hinatuloy niya ang lupa, mga anak. Hinatuloy niya ang lupa. At kakaunti lamang na tao ang nangaligtas. Shall we say amen? Kakaunting tao. Pero tandaan niyo, huwag kayong mag-alala dahil bago mangyari yun, dito yung mangyayari. Nahahatol ang Panginoon. Dahil dito pa lamang, kung naging matuwid ang buhay mo, isasampa ka ng Panginoon sa tinatawag na rapture. Yung salitang rapture, lumaganap na sa kaisipan ng tao yan, di ba? Dahil marami na nangangaral yan. Ibig sabihin ng rapture, yung coating up, yung pag-agaw, aagawin ka dito. Kapag ka ikaw ay nalinis, na sanctified sa salita ng Diyos. Nalinisan ka ng salita ng Diyos. Kaya yung karatulan natin dyan, revealed word, yung hayag na salita ng Panginoon. Sanctified, panlinis yon, nilinisan na iglesia. Tayo po yung nililinisan. At patuloy na nililinisan ng Panginoon. Shall we say amen? Revealed word, sanctified church. So yun po, kaya yun ang naisipan ko dahil may katiyakan ako sa mga aral at turo ng Panginoon. Shall we say amen? Revelation chapter 18 verse 3, tingnan nga natin to. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa. Sino ito? Yung maling simbahan na bilyon ang kanyang mga miyembro. At hindi sila nagsisi sa kanilang mga maling gawa, mga anak. Tayo, inalis na tayo doon sa mga maling simbahan na yan, mga kapatid. Dahil tayo tinawag na iglesia ni Kristo. Yun ang totoong iglesia ni Kristo. Mga nilinis ng salita ni Kristo. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa. At ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. RCC ang tinutukoy.
At ang mga lakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayang ko, upang huwag kayo mga damay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayo magsitanggap ng kanyang mga salot. So yun po mga anak. Nakahanda ng hatulan ng Panginoon ang lupang ito. Kaya kapag yung mga unbeliever at walang pananampalataya, isang iglap lang wala na yung buhay nila Tama? Wala nang pagkakataon yon. Bakit? Kasi kilala tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Kung ikaw ay pinili ng Panginoon para magmana ng buhay, aawatin niya yung maaaring masamang mangyari sa iyo. Shall we say amen? Pero kapag ang nakita ng Panginoon ay walang tsansa para mabago ang buhay mo, tapos na. Shall we say amen? Tapos na. At kapag ganon, ilalagay ka na sa pangalawang hatol. Yung unang hatol, ano yon? Yung mga karanasan mo, yung nagpahirap sa'yo sa mundong ito. Sakit, karamdaman, problema, kabigatan. Di ba? Unang hatol yun sa tao Kasi kapag ka nakikristo ka, naglilingkod ka, hindi mo maramdaman yun. Kasi, yung mga bitbitin mo, pinapasa mo lang sa kanya yan Di mo maramdaman, di mo maranasan mga kabigatan. Hindi ko naman sinasabing hindi ka na magugutom. Dadaan sa buhay mo yun, pero hindi mo pinapasa ng buong bigat dahil may katuwang ka. Tama? Wala kang trabaho. Manalangin ka, bibigyan ka niya. Di ba? So, say amen. May sakit ka, cancer, tinaningan na ang buhay mo. Matatapos ka na, magpaalam ka na sa pamilya mo. Pero sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, wag muna ngayon. Abay, sasagutin ng Panginoon yun di ba? Naalala ko, sabi ko, talagang papikit na yung mata ko, hindi ko na matiis. Sabi ko, hindi ko na kaya. Ang Panginoon na lang pag-aso ko. Pumunta ako sa kwarto, sabi ko, Panginoon, huwag muna ngayon. Dahil hindi ko alam kung saan ko dadalhin yung simbahan. Yung aking mga anak at yung mga kapatid, hindi ko alam. Hindi ko sila ma-repair kung kanino man. Dahil may katiyakan ako. Alam ko kung ano yung doktrina, yung katuruan na pinanindigan natin. Alam ko. Kaya halos ayaw ko ibigay sabihin ko na lang sana, dahil pagod na ako. Panginoon, paalam na ako. Ibigay mo na lang sila doon sa kabilang simbahan. Hindi ko ginawa yun. Sabi ko, Panginoon, wag na yun. Wag mo na. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon para maayos ang buhay namin. Bibinigyan naman ako ng pagkakataon. Amen? Sipin mo yan, 2 araw, nakaganyan lang ako. Kaya, hindi ko na alam na nangyayari nun. Kaya na. Pero, muli ako nagkamalay, mga anak. Natandaan ko na yung mga lugar. Sabi ko, sa Top Avenue to. Hospital to Yan na mga anak. Tapos habang binabaybay yung Top Avenue yung ganyan, papunta doon sa Jose Reyes Hospital dahil wala naman kami pambayad sa medical center ba yan, ang mahal-mahal kalahating million ba naman patingin-tingin na ako ng gano'n. Salamat sa Panginoon. Naisip ko na, sinagot ako ng Panginoon, mabubuhay ako. Amen? At isa pa, ito ang kagandahan, uulitin ko lang sa inyo. Alam niyo ba kung sino nag-opera sa akin? Dito? Ang pangalan niya, John Emmanuel. Di ba? Kaya nga tinatanong ako ng doktor, di ka ba kinakabahan? O-operahan ka na. Sabi ko, ba't ako kakakabahan, doktor? Sa pangalan pala ninyo John Emmanuel, God is with us. Bakit ako kakabahan? Inoperahan ako sandali. Wala pang isang oras yung operasyon pala, matagal yan. Sabi nung nagtutulak ng kariton tinutulak akong ganon sa cart.
Sipin mo, ang galing ng doktor, no? Sabi niya. Nag-uusap yung dalawa eh. Sandali na niya lang ginawa eh. Natapos agad. Ibig sabihin, pag operation, matagal. Di ba? Pero sandali lang daw. Kaya salamat sa Panginoon, ano? Itinutulak na ako ng gano'n, nagkamalay. Umiiyak na ako sa Panginoon, sabi ko, mabubuhay ako. Di ba? So, gano'n, madaling kausap ang Panginoon eh. Hindi tayo dapat matakot sa buhay na ito. Huwag lang tayong mamumuhay sa kasalanan. Sabi sa Amen. Sabi dito sa verse 5, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ayan. Ibinigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo. At ibayuhin ninyo ang ibayo ng kanyang mga gawa sa sarong kanyang pinaghaluan ay ipaghahalo ninyo siya ng ibayo. So, doon muna lang tayo sa versikulo sa taas. Ang kanyang kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang katampalasanan. So, yung dating relihiyon na pinanggalingan natin, yun ang tinutukoy doon, mga anak. Ay, pasalamat tayo. Kasi gabay ng Panginoon ito eh. Sangayon ba kayo? Gabay ng Panginoon. Sabi nga, come out of her, my people. Lumabas tayo. At kahuli-hulian, chapter 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi dito, sa verse 1 muna, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan. So, kailangan tayong humiwalay sa kasamaan, mga anak. Shall we say amen? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Ang kabayaran ng kasamaan ay kamatayan. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. So ang salita pala ng Panginoon Diyos ay ikinukumpara sa isang gatas, ano? Shall we say amen? Ha? At hindi lang basta gatas, kundi gatas na walang daya. Upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Tama po ba? Shall we say amen? Lalago ka bilang isang tagasunod ni Kristo. Lalawak ang kaisipan mo. Lalawak ang pananampalataya mo. Lalago ka sa karunungan at kaalaman. Hindi ka madadaya ng kaaway. Kasi alam niyo yung mga nadaya, di ba? Madali silang ilihis ng kaaway. Madali silang mailihis. At kapag ka nailihis ang buhay mo, dadaling ka sa kapahamakan. Dadaling ka sa paghatol. Anong sabi sa verse 5? Sa verse 4, nang kayo'y magsilapit sa Kanya, eto, na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Ayan, yung mga tao nga, nakatingin sa yung gano'n. Oy, banal na banal ka na. Hindi na tayo pwede sa ganito, ganyan. Dahil iba ka na eh. So, yun ang paningin sa'yo eh, di ba? Nagbago ka na, gano'n. Ibig sabihin, dadanas ka na ngayon ng pagtuya-tuya sa mga tao. Pero, sige lang. Sabi dito, magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang
mahalaga. So, say amen? Ha? Abay, mahalaga pala tayo. Purihin ang Panginoon. Sa verse 9, Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So yun po mga anak. Huwag po nating sayangin yung pagkatawag sa atin. Shall we say amen? Ha? Tinawag po tayo para ihiwalay sa kadiliman. Yung gawa ng kadiliman. Tama po? Amen. At tinawag din tayong mga sabi pa, a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Di ba? Pag sinabing peculiar, yung kakaiba. Kasi kung wala namang makitang kaibahan, di ba? Ibig sabihin, walang bunga na nangyayari. Tama? Kailangan may kaibahan. Lalayo ang tao sa gawa ng makasalanan at maglilingkod ng tapat sa kanyang Panginoon. Tama? So ito, nagtiis siya hanggang sa kamatayan, mga anak, mga kapatid, alang-alang sa buhay ng kanyang mga kapatid. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon at magpatuloy tayo. Dahil ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy po yun, mga anak. Kahit naligtas ka na, when isip mo ligtas ka na, pinatawad ka na sa mga kasalanan. Dahil, ulitin ko lang, ang salita ng Diyos ay tila tubig na lumilinis ng lahat ng ating karumihan. Shall we say amen? Lilinisin ka. Ang tubig ay parang, ang salita ng Diyos ay parang tubig na panlinis, at ang salita ng Diyos ay pagkain na habang kinakain mo ay lumalaki kang tao spiritually. Lumalago ka. Lumalaki. Natututo. In other words, natututo. Di ba? At yung mga bunga, kasama yung pagkokontrol mo sa sarili mo, dahil alam mo na ang kahinaan ng laman na yan, maano mo na siya. Masusupil mo na siya. Tama? Kasi itong katawan natin, laging, ang gusto nito gumante. Ang gusto nito manakit eh. Tama? Pero tuturuan ka ng banal na espiritu na nanaan sa'yo para maging malagong tao ka, mapagpigil. Shall we say amen? Maging banal at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Mga anak, marahil, marami-rami na rin ako nasasabi. Bagaman ako'y may inihandang mensahe, pero dito tayo dinala ng Panginoon, Kaya salamat sa Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon ay maitama tayo. Maituwid ang buhay natin. Kasi anong saysay ng mga pahayag? Anong saysay ng mga malalalim na bagay ni Kristo? Kung yung mga panimulang aral ni Kristo ay hindi natin na ipamumuhay. Tama? Sabi sa amen? Ang mangyayari niya, yung mga ngaral, lalawit lang yung dila eh. Lalawit lang yung dila eh. Mapapagod lang na ang buhay
ng kanyang inaralan ay ganoon pa rin. So, pagsikapan natin na baguhin yung mga sarili natin. Dahil yan ang required ng Panginoon. Sabi niya, kung paano ako'y banal, ay dapat din naman kayo'y maging banal. Sabi sa Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kalagitnaan. Lord, we say, Lord, ano nangyari, no? Ay, hindi ko na mainom na naman yung mic. Praise the Lord. Kaya nga, nakakalimutan na natin lahat ng bagay. Kapag ka na kay Kristo ka, makakalimutan mo lahat. Tama ba? So, awit tayo. Gaya ng dati. Hello. Okay. May one pa eh.